Okay, so for that po, pupunta naman tayo sa Canon 2. So basahin lang po natin yung preliminary definition of propriety. A lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession, consistent with the highest standards of ethical behavior. So kung makita po nyo, di ba, nakalagay, dapat mag-maintain talaga kami ng appearance of propriety even in our personal and professional dealings. Kaya kahit nga po ako, pag ginagawa ko itong mga videos na to, ay nakabarong ako, di ba? Kasi I present or I portray myself as a lawyer when I make these videos. Kaya rin ako hanga dito sa tao na to kasi may ibang abogado, tangina rockstar ang datingan. Hindi niya maintindihan na, uy, hindi ka rockstar. Hindi kahit kapanalig ko, babanatan ko. Wala akong pakialam. I mean, kung ikaw ay abogado at nagsasabi ka ng advice mo, meron kasi ganyan yung yabang niya, nung hinamon ko ng debate, hindi ako pumapatol sa hindi abogado. Bunggong, pumatol ka, tanga ka, takot ka lang sa akin. Hindi, totoo, pumatol siya nun Oh, meron siyang, hindi narinig ko nga sa social media Tapos pag magdamit yun, parang hindi naligo. Diba? I mean, yan Kaya nga, ako lagi kong sinasabi ito sa mga banateros, although may mga napapagalitan din ako, na pagka nag-present kayo ng vlog ninyo, ayusin nyo naman itsura ninyo. Diba? Kasi you are representing the Duterte. Hindi ko naman sasabing inutusan kami ng mga Duterte, pero if you are supporting the Duterte and gusto mo maging professional ang datingan mo, wag ka naman maging barubal sa pagbablog mo na Okay lang yung mga salita mo, ganyan ka talaga pero ayusin mo pa rin as much as possible. Paano pa kaya kung abogado ka? Ayan na sinasabi niya. Kaya dito sa Attorney Neil Abayon na to, ako, para sa akin, natutuwa ako sa kanya. Kung makita po ninyo, ang nakalagay dyan, The Attorney Neil Abayon Show, Legal Videos and Current Events, Lawyer Explains, nakalagay po yan sa thumbnail ko. Kaya naka-blue barong po tayo palagi. And that is simply because po of my own little way para ma-uphold yung dignity of the legal profession consistent with the highest standards of ethical behavior. Kasi pag nasa court nga kami, hindi naman kami pwede hindi nakabarong, diba? It's either nakasuit or nakabarong. And since nag-lawyer po ako sa videos, kaya naka-blue barong po ako palagi. Okay, so anyway po, humaba yung introduction natin. Ngayon punta lang po tayo sa Section 31 dito. So ito na po, Section 31, Prosecution of Criminal Cases. The primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see that justice is done. Okay? Grabe yun Ulitin ko Ang ganda nun. Apakalinaw nun. Ang trabaho ng prosecution ay hindi to convict, but justice is done. Ano ibig sabihin nun? Andali, ang gulo niyang banat-bay. Ano ba talaga? Di ba kaya nga sila nandyan para i-convict yung mga akusado? Oo. Tama naman din yun. Pero hindi lang yun ang primary. Kailangan yung tunay na hustisya. Kung mag-aakusa ka ng mali, hindi mo yan trabaho. Ang pag-aakusa mo dapat ay naaayon sa hustisya. Kasi tunay na may hustisya. Ibig sabihin, talagang alam mo, tama yung inaakusa. Hindi dahil namumulitika ka. Understand? Hindi dahil ikaw ay kulay ganito. The reason why iko-convict mo siya kasi talagang mali yung ginawa niya. Kaya nga dito, apakalinaw The job of the prosecution is not to convict, but to serve justice. Suppressing facts, concealing of, tampering with, or destroying evidence, coaching a witness, or offering false testimony is cause for disciplinary action. The obligations of a public prosecutor shall also be imposed upon lawyers in the private practice who are authorized to prosecute under the direct supervision and control of the public prosecutor. So ang una pong maganda nyong ma-take note talaga dito is this part here. The duty of a public prosecutor is not to convict. Hindi po namin trabaho talaga na magpakulong lang. Okay? Kundi ang trabaho po talaga namin pag kami ay nasa prosecutor role namin is to see that justice is done. So when you say to see that justice is done, ay para yan mapalabas yung katotohanan based on the facts and all the evidence. Tapos yung may trabaho po niyan to determine whether or not i-convict ba ang isang accused ay nasa judges po yan. So in other words, hindi po dapat kami gumagawa ng mga actions, which is ito yung nandito sa second part. Hindi kami gumagawa ng mga actions, questionable actions, that is a possible violation of the Constitution and laws of the land para lang mapakonvict ang isang akusado. Okay, so most likely po dito yung pinaka-point talaga ni Senator Robin Padilla. Kaya nasabi niya wag maging one-sided yung prosecution kasi yung prosecution dun nga nag-present sila nung evidence na questionable yung kay Las Cañas. So pag ganun po kasi may questionable statements nga, pwede nga yun siya pumasok dito itong sa second paragraph. So pag ganyan, that can lead to a violation of this duty kasi hindi na yun simply just to see that justice is being done, kundi para lang po makonvict ang isang tao via all means, even via questionable means. So yan lang po ang gusto kong i-point out. Again, the public prosecutor is not biased towards prosecuting a case. Biased dapat siya to see that justice is done because at the end of the day, as prosecutors, hindi po nila pwede i-bend yung batas, i-bend yung constitution para lang magpa-convict ng isang akusado. Because again, our duty is to see that justice is done para lumabas po yung katotohanan via all the facts, evidence, witnesses, and documents submitted, and bahala na po yung korte mag-convict dyan. Hindi po kami dapat nagbe-bend ng law, mag-suppress ng facts, conceal, tamper, destroy evidence, coach a witness, offer false testimony. Ito hindi ito opinion ni Attorney Neil Abayon Hindi niya ito opinion. Ito po ay nasusulat at utos sa mga abogado.
O the officer of the court, inuutusan ng korte, etong mga abogado, ganito kayo dapat. Tanungin ko kayo ngayon, tama ba o mali si Senator Robin Padilla? I-comment nyo dyan, tama ba o mali siya? Tama talaga. Sobrang tama. Yung sinabi niya na hindi dapat one-sided tumingin ang prosecution. Dapat true justice. Alam mo, ganito na tayo ka polarized na bansa. To the point na kahit mali na yung ginagawa mo, ay kakampihan ka pa. Yun yung sinasabi dito ni Senator Robin. Ngayon, mali itong ginagawa ng prosecution kasi hindi na totoo yung sinasabi nila. Ay pinupush pa rin nila. Which is, ano yun? Again, the context was yun sa ICC. Yung gagamit ka ng hindi pirmado dahil sa ICC, tama. That's not how it should be. Hindi mo pwedeng pagpilitan yun. So ano rin ang dito? Simple lang. Yung mga tanga na nagsasabing mali si Senator Robin Padilla ay dahil sa kulay. Dahil galit lang kayo sa mga Duterte, galit kayo kay Robin Padilla, kaya sinasabi nyo mali siya. Pero sa totoo lang, mas nagbasa siya kaysa sa inyong mga tanga. Hindi, that's the truth po. Walang biro. Yan po ang katotohanan. Lang mapakonvict. Pag ganun na po, that is against our code of professional responsibility when we are wearing our prosecutorial role as lawyers. Okay? And then next po, magdi-discuss na lang din ako ng case regarding the duty of the prosecutors para mas maintindihan nyo po talaga. So this one is GR number 245926, July 25, 2023, People of the Philippines versus XXX, accused appellant. So ano na po, kinonceal yung identity dito nung affected or aggrieved party, hence the letter XXX ang ginamit. Kita nyo naman po, no, medyo maliit lang. So anyway, ito po yung pinaka-gusto ko i-point out talaga dito. Pertinently, the prosecutor should be mindful of their duty under the newly promulgated Code of Professional Responsibility and Accountability, that their primary duty is not to convict but to see that justice is done. Their overzealousness in prosecuting an accused will never justify a trampling of their constitutionally protected right to be fully informed of the nature and cause of the crime being charged. So again, this is just a reminder to the prosecutors na wag i-bend yung constitution, yung mga ordinary statutes po natin sa pag-prosecute ng kaso nila, kasi pag gawin po nila yon, hindi pumapasok doon yung to see that justice is done. So anyway, again, the main point lang po is that may tama naman yung point ni Senator Robin Padilla. Hindi lang niya na-explain ng maayos yung full context. But I am assuming ito yung gusto niya i-point out dito, na wag maging bias yung prosecution in the sense na gumagawa sila ng mga paraan that will affect constitutional rights of the respondent para lang po ma-prosecute po talaga nila or mapa-convict nila yung accused dun sa kaso nila dito po sa impeachment trial. Tingin ko ito po yung pinaka gusto talaga i-point out ni Senator Robin Padilla. But of course, this is just my own understanding ko dun sa situation na nangyari at sa line of questioning niya. So kung hindi ito yung point ni Senator Robin Padilla, kung nanonood po kayo, Sen, with all due respect to you, feel free to correct me lang po kung mali yung understanding ko. Kung gusto nyo puntahan sanang punto. Sakto na. Okay, so yan lang po. Ngayon magbigay na lang din ako ng comments dun sa... Sakto ka, Brad. Huwag kang mag-alala. Saktong-sakto. Hindi, alam mo kasi... Hindi, kasi ang ganda ng paliwanag niya dito. Buti na lang din may mga ganitong abogado. No? Kasi huwag kayong mag-alala, marami pa naman pong matitinong mga abogado ngayon. Ang mga nakikita at ini-interview lang kasi ng mga bayarang media ay yung mga kakampi nila. O mga kakamping. Yun ang totoo. Yun lang kanilang ini-interview. Kung talaga seryoso sila, ba't di nila interview yung mga ganitong matatalino at very objective na lawyer? Ang lagi nilang ini-interview yung bungi na wala namang alam kung hindi tumawa. Walang alam kung hindi, yung manyakol, yung itsura pa lang alam mo nang yayariin ka. Yun, hindi ko na sasabihin kung sino yun Pero yung itsura pa lang niya, hindi mo na pagkakatiwalaan Tapos pagkakatiwalaan pa yung sasabihin niya. Di ba? Sobrang sablay nun. Dati nga makakaliwa yun Baka hanggang ngayon, hindi natin alam. Baka propagandista ng mga demonyo yun Tapos sino pa? Yung mga abogadong parang walang paligo. Di ba? Itsura pa lang, busog na. Sa pera ni Romualdez, di umano, allegedly. Di ba? Yan yung mga ini-interview nyo Ba't kayo mga media, kung talaga seryoso kayo, interview nyo yung mga objective na mga abogado. Ako hindi ko sinasabing interview nyo sila Panelo. Alam naman natin, actually si Panelo, hindi naman siya totally Duterte lang Talagang minsan, kahit nga mga kapwa Duterte niya, binabanata niya pagbali Mag-interview kayo nung alam ninyo mga objective na tao, katulad dito. Kasi nga, mga bayaran to mga media. Statement ni Las Cañas in relation naman dun sa pag-present kay NBI Director Matibag as a witness. So quick break lang mga Kasimor, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscription. Tapos kung gusto naman po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook naman po kayo mag-follow. And of course, salamat din po sa lahat na nakasubscribe na. We have recently crossed po 464,000 subscribers sa YouTube. Konting-konti na lang po, mag 500,000 na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so ang masasabi ko lang doon, tama naman yung ruling ni Presiding Officer Escudero na yung point lang ng prosecution kaya nila sinama yung statement na yun ni Las Cañas is para lang yun imapakita na yun yung isa
isa sa source of information ng NBI para ma-determine nila yung real and active threat daw nila na situation. So okay lang naman po yun kasi like what the prosecution stated dito, hindi naman yun ng purpose ay para sabihin ni NBI Director Matibag na totoo yung contents, kundi para nga lang maging basis ng investigation niya. So pwede yun siya pumasok dun sa doctrine ng independently relevant statement. Kasi relevant siya as to the fact para ma-establish na naging basis lang siya. Pero yung naging dilemma lang po, kung ako tatanungin, binasa pa kasi yung contents nun eh. Diba? So kung binasa yung contents na may mga allegations, accusations against VP Sara, tapos yung point naman nila ay hindi para i-establish na totoo yung contents na yun. Ang ganun kasi nangyari since na-put in the record yun, narinig ng buong public, unfair din po yun kay VP Sara kasi si VP Sara ngayon has no right to confront yung person na nagsabi ng mga words na yun na inakusahan siyang gumawa yung mga certain crimes. So kung yung point lang po sana talaga ng prosecution is to establish na as basis nga lang yung siya of the investigation, dapat tumigil na doon at hindi na binasa yung contents. Kasi pag binabasa na nga po yung contents, lumalabas na yung mga accusations, tapos it would now appear, although hindi siya ina-admit nga so the truthfulness, pero yung mga words lang, pangit na kasi hindi na pwede ma-confront, di ba, ng respondent dito yung actual person na gumawa. So kung ako po tatanungin, may ano po talaga doon, may room for argument and discussion pa sana, especially as to the part na binasa yung certain portions of it. Tingin ko ito rin po yung isang reason kaya na-mention ni Senator Robin yung statement niya na sana hindi one-sided kasi ginagawa ng prosecution ngayon ay mga, kung ako po tatanungin na, this is just my observation sa ginawa nila ay questionable actions para lang makakuha sila ng plus points, may it be sa political angle or maka-apekto sa political capital ni VP Sara. So dapat sinabi po na ito lang isang basis namin for the investigation, kaya na-conclude namin to at period na po sana dapat doon. Kasi yun nga po, walang right to confront or cross-examine yung respondent considering wala naman yung actual person na gumawa ng statement na yun. And then yung next question na lang po dyan, ano kaya yung posibleng epekto nung statement na yun ni Las Cañas overall sa credibility ni Director Matibag? So hindi to pinukpok talaga ng defense pero tingin ko maganda sana doon or posible sana nilang pukpukin pa yun considering na unsigned daw po, di ba, yung statement na yun at doon nga lumabas yung sinabi ni Lead Prosecutor Luis Tro na hindi naman kasi kailangan daw sign sa ICC. So kung ganun, tapos ginamit yun siya as basis ng NBI, an unsigned statement ginawa as basis ng NBI, pwede sana yun questionin ngayon ng defense na bakit nyo ginamit ang isang unsigned document as basis for your investigation. So kung pinukpok nila sana pinukpok yun, ay tingin ko makaka-plus point sana sila doon to discredit NBI Director Matibag. Pero Grabe, no? Tama din yung sinabi nito eh. Tama yung sinabi niya. Bakit ginagamit yun? Kasi remember yung investigasyon ng NBI o yung sinasabi nito ni Matibag as a witness ay nagbase sa isang dokumento o salaysay na hindi naman pirmado. Kung sino, una-una, hindi naman talaga katiwa-tiwala ito si Matibag. Paano kung sila lang yung gumawa? Tapos yun ang gagamitin mo doon sa impeachment sa Congress pa lang, doon pa lang sa Committee on Justice sa Congress. Doon yun ang ginamit mo, hindi pirmado. Tapos ngayon dadalhin mo diyan. Tama si attorney, dapat idiniin ito ng defense. Pero I think alam mo sa totoo lang, moro-moro na itong impeachment. Sa totoo lang Kasi kahit naman walang napapatunayan yung mga Duterte hater na mga senador na may mga pangarap maging presidente, alam na natin desisyon nila Huwag na tayo maglokohan. Yun ang totoo. Hindi po nila yun ginawa dito sa cross-examination. Pero meron pa rin namang chance to present their own evidence, their own witnesses itong defense. So tingnan natin kung atakihin din ba nila yung angle na yun. So yun lang yung nakita ko na tingin ko sanang posibleng maka-plus points pa kung pinukpok lang nila ng pinukpok yun. Okay, so yan lang po ang tingin kong interesting developments dito sa day 9 of the VP Sara impeachment trial. Kasi everything else very straightforward naman. Then yung question and answer portions ng judges, straightforward lang din, nothing complicated except dun sa part ni Senator Robin Padilla. So kung gusto niyo po mapanood yung day 8, dito niyo po yan mapapanood sa video na to. And special thanks po to all the members sa membership program kasi ayan kay Attorney Abayon, mag-subscribe kayo sa kanyang pagka subscribe nyo at nag-follow kayo, ilagay nyo doon ni comment nyo. Pinapunta kami ni Banat Bay dito para wala lang, gusto ko lang. Hindi. Pero totoo, kasi napakaayos itong abogado. Hindi kahit pa mag-iba ng kulay ito in the future, wala. As long as he would stick on being an objective commentator on laws. Kasi sabi ko nga sa inyo nung pinanonood ko ito, medyo kasi siya yung kanyang style of vlogging medyo seryoso, hindi entertaining, di ba? Hindi katulad ng mga iba na medyo entertaining. Siya hindi, seryoso talaga So, uunawain mo. Pero napakaganda kasi naipapaliwanag niya ng objective na walang pagkiling at the same time maayos yung datingan sa tao. Hindi ba condescending na to the point na kung ikaw pinklawan, dilawan ka, pulahan ka, mata-turn off ka. Hindi ka mata-turn off dito. Maybe you can disagree, pero hindi ka mata-turn off dun sa kanyang binibitawan, di ba? Yung palakpakan. Ngayon, ipagpapatuloy naman natin ng bahagya yung impeachment kahapon kasi napakaganda ho nitong bitawan dito ng mga senador pa Naakala nila nakakapuntos yung prosecution pero in reality talagang maganda ang naidudulot doon sa depensa. Ito. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ho natin kanina. Mr. Witness,
Yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer. Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. At Pero yung meron- kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa ating Ang ina niya. Sabi ko, nung pinakikinggan ko to, ito na ba yung actual, sabi ni Gatchalian? Hindi pa sigurado. Ano ginagawa mo dyan? Ayop ka. Ano ginagawa mo dyan sa impeachment trial? Hindi pa pala kayo sigurado eh. Sandali nga, balik natin yung sarili natin sa gitna. Yaon. pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Okay. Katunayan, nakakausap na po. So hindi ito yung actual na nakontrata. Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Hindi, gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap niyo is hindi pa actual na nakontrata. Hindi pa po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga ang actual na nakontrata or grupo po. Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa? Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata. Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and Give me an officers example. intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po. Tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months. Pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility pero gaya na sabi ko because we were Alam mo, maganda tanong ni Gatchalian dito. In fairness, ha? Ibig sabihin, ganito. Ikukonvict natin si VP Sara Duterte, tapos eventually, posible na wala kayong matunton yung investigasyon nyo. Remember, nangyari na yan kay Corona last time. Di ba? Nilabas yung bank account, blah, blah, blah. Eventually, pagkamatay ni Corona, nung nawala na siya, tsaka lumabas na wala palang problema. Pero, in-impeach na siya. Ito yung hindi pa pala kayo sigurado. Kasi impeach kayo ng impeach. Di ba? Ano katarantaduhan yan? Ay, sus, Ginoo. Tuloy. able to narrow down the numbers. At meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya, itong mga taong nakausap na tinitingnan natin, dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your po own opinion. from the scale of 1 to 10, dadudod po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama? Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest? Itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong nabanggit nyo kasama kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? well, Kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin, actually meron pong personalidad na kasama doon. merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are actually doon po sa aming na narrow down there are many uniform who is in active service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung ating pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Sige. Maraming salamat, Ginong. Salamat Thank po. you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Ayan, tingnan natin to si Pangilinan. Ready, sir? Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, si Attorney Lotto, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat,
nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan Meron para pag-usapan ito? Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan. Alam mo, ako natatawa. Kaya tayo natatawag ng China mukhang unggoy. At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo? Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po ako makapakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, I will not mention the exact military unit po. So there have been interagency coordination to assess and to address itong kinukonsidera ninyong national security threat. Totoo po yan, yes po. Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes, meron ba kayong na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the president? He decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihiganti, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti. Ang tangang po ito. Ang paghihiganti, self-defense ba yun? Patay na yung tao eh. Hindi, in the context of VP Sari's statement, patay na siya nun. Kung sakasakaling palagan niya yung hindi na talaga papasok sa self-defense yun. Patay na siya eh.